kahit kayo mga kababayan magtataka kayo, ang issue ay yung sabong, ang ending, nandun sa buto. At yung buto, may kinaugnayan sa war on drugs. At yung war on drugs, kasalanan ni Duterte. Para bagang, sabi ko, sandali. Yung nga lang pagkuha ng mga buto, medyo naaano na ako dun Parang, ang tagal na nito. Mantakin mo yung buto, hindi naging abo. Eto na lang. Magbabad kayo ng kahit na ano sa tubig. Di ba? Lalo na pagka, kahit nga malinis na tubig, pag tumagal-tagal yan, talagang unti-unting mag-deteriorate yan, di ba? How much more yun dun sa tubig doon, alam naman natin ang alam ko pagka mga ganyan tubig, lalo na malapit sa bulkan, medyo acidic yan, di ba? Pero hindi natutunaw. Abay, medyo matindi. Tapos, ang problema mga kababayan, tayo po mahilig pa naman tayong pumunta sa Tagaytay. Naku, favorite ko yan. Tagaytay is the place to be para sa akin. Kasi malapit, at the same time, malamig, at higit sa lahat, masarap ang mga pagkain dyan. Yung bulalo. Alam mo yung chinuchup-chup na gano'n na bulalo? Tapos yung mga tawilis. Yeah? Ang sarap niyan bulalong may tawilis. Taku po! Kahit nagda-diet ka, talagang mapapakain ka niyan Tapos may kasama pang tilapia. Dahil doon sa buto, abay walang niya. Para tuloy, kahit gusto mong kumain, para tuloy kung ano-ano naiisip mo. Di ba? Aminin na natin, nasira yung industriya dyan ng tawilis at saka ng tilapia dahil po dyan sa buto-buto na yan. Pero again, sabi ko sa inyo, hindi ko po ugali ang magmagaling, magmarunong. Kaya ngayon, pag-usapan natin itong sabong, sa mata ng isa sa mga napakatalinong tao, may karanasan sa gobyerno, at higit sa lahat ito, matao na ito ay hindi naman po ito maka-Duterte. Inamin nga niya, sinasabi niya, di ba, na tinanong siya kung siya ay DDS. Hindi siya DDS, as a matter of fact. Sumalang ito doon sa kampanya ng mga Pinklawan, di ba? So, wala ho itong hindi niya ho pinoproteksyonan ng mga Duterte ever. Pero ang ganda ng kanyang paliwanag patungkol po dito sa sabong-sabong issue na ito. Na mas maganda ang pakinggan natin para wala hong kulay. Di ba? Wala hong kulay na ipinagtatanggol ang mga Duterte. Pakinggan po natin yung kanyang paliwanag dito sa sabong. At alam mo, nakakatuwa ho itong abogado na ito at isang batikang kilala ho talaga ito pagdating sa politika. Panoorin po natin to. There's one thing talaga, Commissioner, that I want to know your thoughts on. This double A atong ang thing and dismissing sabongeros and this EJK thing now, the whole shebang of the DOJ getting into it. What's your thought on this? I think this alias Dondon is a stooge. This is Totoy, no? Tama ba yan? I think he's a stooge. This is Alam mo ibig sabihin ng the stooges. Basta ang alam ko, the three stooges. The stooge, alam mo ibig sabihin niya, na meaning niyan, may sinusunod, merong script, merong kumukumpas. In other words, parang may master. O sa madaling salita, kung lalagay natin sa layman's yan, para bagang lang yan, isang alila. May master na sinusunod o may script na sinusundan. Parang gano'n ang sinasabi ni Attorney Guanzon. Kasi parang somebody's pulling his strings. I just watch the news, okay? Personally, I'm not siding with anyone. It's just as a lawyer, I look at his story, and it's, first he says, well, remember that this guy was arrested for kidnapping okay. of people, 4 years ago. And he's out on bail now, right? Okay. So Yes, now yes, he's out on bail, and
apparently the same evidence will be used to pinpoint him as one of those responsible for the murder of these missing Sabongeros. All right? So, his story is that he's not the mastermind. His story is that Charlie Atong Ang is the mastermind. And therefore, under the law, he should be absuelto because he is not the most guilty. Hindi siya Grabe yun, ano. Alam mo, ito yung isang bagay na hindi tinitignan ng mga ordinaryong mga Pilipino. Pero napakaganda na sinabi ni ni Atty. Guanzon bilang abogado, di ba? Ito pa lang, kung sino man yun, nagsasalita yung nakabler, tapos eventually, hindi na rin pala binler. Ang gulo-gulo din ng balita na yun, ano? Nakakairita yung mga media, no? Pa-blare-blare pa, tapos eventually, papakita rin pala. Ano yan, PBB? Hindi, ito yung una, nung pinapakinggan ko siya, masyadong detalye, yung pala, nahulid pala siya. Out of bail daw, according to Atty. Guanzon. So, ibig sabihin, itinuturo niya ngayon yung di umanong mastermind na si Atong Ang. So, para bagang sinasabi niya, hindi ako ang may kasalanan. Meron pang pinaka-mastermind. Under our law, pwede ka maging star witness as long as hindi ikaw yung may kasalanan. Ito, papaliwanag ni attorney. So, hindi siya. Mr. Ang is the most guilty, all right? So, at the same time, he is saying that he came out because Atong Ang wants to kill him and his entire family. So, I saw him crying, no? And, Grabe yun. I saw him crying. Madam, you show Gen Z, I saw him crying, hindi, may punto yung sinasabi ni attorney dito na talagang merong tama di ba? Kung ikaw nga naman, halimbawa, pinagbintangan ka, nahuli ka na, gusto mo makalusot, parang ganun ang sinasabi ni ma'am dito gusto mo makalusot, magturo ka ng isang tao na mas pinaka-mastermind para ikaw na maging star witness. So, I'm not saying ito yung sinasabi nung lalaki o ito yung dahilan ng lalaki na yung witness. Pero para bagang sinasabi dito, yun ang pinaka-way out mo dito. Yun ang pinaka-solusyon mo dito. Magturo ka ng mas malala. Magturo ka ng ito talagang may kasalanan at mastermind. Yeah? Tapos, maabsuelto ka. Parang gano'n na sinasabi ni Atty. Guanzon dito. In a perspective of a lawyer. So, that could be the motive of that witness. Ibig sabihin, maaring ito ang motibo ng witness. To save his ass, o isave niya yung sarili niya, at magturo siya ng iba na mas malala. So, paano niya gagawin yun? Kailangan magbigay siya ng pangalan at magdetalye siya ng mga nangyari na nagpapalala para mailigtas niya yung sarili niya. Yun ang maaaring motibo. Pero hindi ko sinasabing yun ang motibo ng lalaki. Pero yun ang maaaring motibo. every time he opens his mouth, he is less credible because every day, or almost, he's implicating somebody else. That's right. First, Gretchen Barreto, who is an investor in this Lucky Yes, 8, Lucky Lucky 8 Star something, game, online sabong. And then, a general, which later he had to... He recanted. He took it back. Yeah, took it because back, the general got mad. And Alam mo, grabe yan nakita ko yung general na yan. Sabi niya, hindi, tutuluyan ko yan. Hanggang hindi alam ko, parang sabi niya, gusto niya mag-public apology. Kasi doon niya ako na-weirdohan Sabi ko, bakit ganyan yung kung ikaw ay witness, at talagang kumbinsido ka, kasi pag nagsalita siya, kumbinsido siya na ito ang mga pasimuno niya, ito may general, may senador, may ganito.
ang dami niya sinasabi. Kaya nung una, hindi ako makakomment kasi, sige nga, antayin nga natin. Sino ba yung artista na yan? Sino ba yung senador na yan? Pwede ba makachismis dyan? O sino ba yung mataas sa PNP? Tapos, nung nabanggit na, biglang bumawi. Abay, matindi pala ito. Parang kwarta o kahon. O, sa mga matatanda na dyan. Alam niyo yung kwarta o kahon? Yung bumabawi, kunwari, kwarta, yun ang gusto mo, bilang, hindi pala, kahon na lang pala, ganun. Parang ang bilis bumawi, di ba? Then a counselor called Alvin, who said that he did not really say that that Atong Ang had him ambushed. And then now, recently, I think yesterday, he said that Attorney Carol Cruz, who is director of the Pitmaster Foundation, is also one of the conspirators. Okay, so you have someone who is saying all of these people, 34 of them, were murdered on the orders of Atong Ang, and all of these people that he mentioned have conspired. And when he was asked, how do you know that they conspired? He said that because there was a meeting and they were all present, Gretchen, engineer so-and-so, and sabi ng etc. Alpha Yes. Group, And then Atong Ang said that those who are in favor of having this Chopre Sabongeros killed, raise your hands. And he said that Gretchen raised her hand, you know? I mean, Gretchen. Alam mo yung kinikwento, parang daw nag-meeting lahat ng mga nasa A-list. Yung Alpha list. Di ba? Yung mga nandun yung mga bossing, nandun si Gretchen, nandun yung mga general, at saka, tas tatanungin daw ni Atong Ang, sinong gustong patayin ito? Itaas ang kamay. Kaya tumatawa sila dito eh. Kasi nga, parang pampelikula. Di ba? I mean, ewan ko medyo ako dun eh, parang, hindi mo na kailangan ipamiting kunwari kung may gustong patayin itong isang taon to. Di ba dapat very, very secret yun? Hindi na kailangan meeting tayo lahat halimbawa, Banateros, magpapamiting. Sinong gustong tanggalin si J. Guevara? Taas ang kamay. Hindi ganun eh. Di ba? Magkakaroon muna yan ng ng bulong-bulungan, tapos lalo na pagpapatayin. Muntakin mo, papatayin. Sinong gusto? Patayin na natin to. Busin na natin sila. Taas yung kamay nyo. Parang ikaw, kung ikaw yung isa sa mga nandun sa listahan, di ba medyo ilag ka? Maaring hindi mo kontrahin. Maaring narinig mo. Sinabi ko ni Atong Ang, ganito ang plano natin. Maaring narinig mo. Tapos hindi mo na nakokontrahin. Pero ibig sabihin, gusto mo. Pero yung tataas ka pa ng kamay, gusto kong patayin yan. Parang yun kaya sila natatawa dito eh. And with that face, can get away with murder, right? But, I mean, is she gonna raise her hand to have somebody murdered? Parang it's incredible that when you want someone killed, you're gonna have a meeting. It's too Hollywoodish. No? When I want somebody killed, Hollywoodish tindi nun malupit. why will I call a meeting? Ayan, yan. Ako po. Wait lang Baka mamaya may yan Yan tugtog na gayaan Merong copyright yan Delicates, di ba? So, wait Tuloy Ipa-commercial pa kasi. Tuloy na lang. Joke lang naman. Ang ganda ng discussion nila dito ni Jojo A. No, it's not done. Okay? And, so every day he implicates somebody and then he retracts, and because precisely he has to pin down Atong Ang so that he can go scot-free. But hovering around this alias Dondon, there's General Torre, Yes. who encouraged him to come out, and then there's of course Secretary Remulla, who said that we will get to the bottom of this lake. Literally, we will get to the bottom of Taal Lake. Okay. And At ang bilis Hindi ako kasi sabi pa nila, 'di ba, hihiram pa sila ng gamit sa ibang bansa. I think Japan pa ata 'yun eh.
Para ano, pero kinabukasan, ilang araw lang, mga 3 araw lang, nahukay na nila sa ilalim ng shit. Iba talaga, ibang level ang gobyerno to. Parang yung paghuhukay na ginawa sa KOJC. Kaya siya may heartbeat. Ito naman, may buto. Kaya medyo ano kayo ano ako na again, alam mo yun, meron sa part ko na, maganda yan, tama yan, ipaglaban natin yung mga namatay na sabungero at mga nawawalang sabungero, ipaglaban natin yan kasi that is murder. Di ba? Parang may ganun ka at mali yan. Dapat natin pugsain ang kumpanya ng sabong, ganyan. Pero maiirita ka kasi the way they're doing it. It's not, wala. Gusto nyo tagalin Kaya ako nga, di ba, sabi ko nga, dapat iba ng lahat ng online gambling, including isabong. Yeah? Sa akin yun Pero, yung the way you're doing this, parang funny. Nakakatawa. Yun ang parang niloloko nyo ba yung tao? ay, nako. Pinpoint who did this. And then he mentioned something like, kasi mahirap silang something kasi marami silang connection. So he, again, referring to Atong Ang, it looks like nobody likes this guy, Atong Ang, you know? they don't like this guy. But you know, ladies and gentlemen, in justice and law and justice, wag naman yung because you don't like the guy, he's guilty. Yes. Diba? I mean, it should be... Same thing that they did with Tebes. Alam natin it's because parang ang dating kay Tebes, 'di ba, yung bad boy. Kasi nga alam mo, kaya nga kung papansin niyo, 'di ba, yung simbolo ng justice system o yung mga husgado, yung judge, nakapiring ang mata. Tas may hawak na timbangan, 'di ba? Bakit? Kasi hindi dapat tinitingnan kung sino yung tao. Hindi kung masama yung tao, pangit yung tao, babaero yung tao. Di ba? Ganun yun. Kasi ganyan ang dating kay Atongan. Ako, ganyan to, ganito. Hindi dapat ganun. Dapat yung ebidensya. Kaya nga timbangan yung ebidensya. Hindi mo tinitingnan kung ano yung mga yung bigat nung ebidensya. Kaya nakapiring ang mata. Ngayon, hindi na Based on evidence. All lawyers know that. Right. In fact, meron ako na-encounter naman dyan na, it's all over the thread naman, Commissioner, di ba? Na basing it also, premising on what you said, na parang nagkakaroon tuloy ng dikitan na from out of nowhere, nagkakaroon ng dikitan to the EJ case and Convergence. That's the word of Secretary Remulla. Yes. There's a convergence. The convergence of the EJ case. And so ultimately, on the whole, borrowing your words, hovering will now come the political na gulo, na banggaan between the government and the Dutertes. Diba? Yun. So, apparently, there's... And Atong Ang, if you say convergence, right. Nadadamay. Siya na ang parang nagkakaroon because Atong Ang was a Duterte guy, right? He started this online gambling during the President Duterte's term, right? Yes. He was So, when they see Atong Ang, they see, kalaban. Duterte. You know? So, yung perception, linawin natin dito, perception. Yan ang ginawa nila Bago nila binanatang si Atong Ang, binigyan nila ng perception na pinayagan o namayagpag ang isabong nung panahon ni Duterte. Ayan Tapos, ibig sabihin lang nun, bata ni Duterte si Atong Ang. Kinonek-connect na nila Di ba ganun din sa Pogo? Ano sinabi nila? Na mayagpag ang Pogo nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya may koneksyon si Pangulong Duterte sa Pogo. Tapos ano ginawa? Idinikit si Harry Roque. Si Harry Roque ang abogado ng ganito-ganito mga Pogo na kung saan si Harry Roque ay malapit sa mga Duterte. Para bagang ang laging mga Duterte, hindi naman nila sinasabing totoo. Una ang Pogo, panahon pa lang ng Dilaw, meron na niyan.
Yung isabong na yan, panahon pa lang din yan na mga dilaw, meron ng mga sabong-sabong. Namayagpag dahil nga nung panahon na nagsara ang lahat. Yung pandemya. So doon namayagpag yung isabong, walang ginagawa ang tao, nag-iisabong, yung pinayagan yung pogo kasi nga wala naman lumalabas. Ngayon, idinikit lahat yan kay Duterte. So para masisi si Duterte, puntiryahin natin yung pogo. Gamitin natin si Roque, idikit natin sa mga Duterte. Ito din si Atong Ang. Hanap tayo ng picture na nandun si Duterte, kaya naglabasan yung picture na kasama si Duterte ni Atong Ang. Mga ganun eh. Tapos ngayon, ayan na. Magkakaano na sila, magkakasama na sila. Mantakin mo, war on drugs, tsaka yung mga sabungero, na i-connect pa.